Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa na kayo'y nandito ngayon sa ating espesyal na pagkakataon na magkasama-sama sa harap ng ating mga screens. Sa mga oras na ito, tayo ay nagtitipon-tipon hindi lamang para makinig, kundi para makaramdam, makapagmuni-muni at higit sa lahat makatagpo ng presensya ng ating Diyos. Ang ating tema sa araw na ito ay ato na mabilis na hakbang para maramdaman ang presensya ng Diyos. Tunay na napakahalaga na tayo'y maging konektado sa Kanya lalo na sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan. Sa mundo na puno ng mga abala at ingay, madaling makalimutan ang kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa ating spiritual na buhay. Kaya naman, mahalaga ang mga hakbang na ating tatalakayin sa araw na ito. Bago tayo magsimula, nais ko sanang hikayatin kayong magkomento sa ibaba. Anong mga karanasan ninyo sa pagdama ng presensya ng Diyos? Ano ang mga pagkakataon na talagang naramdaman ninyo ang Kanyang pagmamahal at gabay? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Huwag kalimutan ding i-subscribe ang ating channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na mga video na puno ng inspirasyon at kaalaman. Ngayon, balikan natin ang ating tema. Ang ato na mabilis na hakbang para maramdaman ang presensya ng Diyos ay hindi lamang simpleng mga hakbang. Ito ay mga prinsipyo na makakatulong sa atin upang maging mas malapit sa ating manlilikha. Habang tayo'y lumalakad sa ating pananampalataya, mahalagang malaman natin ang mga paraan upang mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang unang hakbang na ating tatalakayin ay ang panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual kundi isang makapangyarihang paraan upang makipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging mas bukas sa Kanyang mga mensahe at gabay. Alalahanin natin na ang panalangin ay hindi dapat maging formal o mahirap. Ito ay simpleng pag-uusap sa ating Ama. Subukan nating itigil ang mga abala sa ating isip at maglaan ng tahimik na oras para sa Kanya. Ang ikalawang hakbang ay ang pag-aaral ng Kanyang salita. Ang Biblia ay puno ng mga pangako at katotohanan na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Habang nagbabasa tayo ng mga talata, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Ipinapakita ng salita ang Kanyang karakter at ang Kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya't mahalaga ang ating pagninilay sa mga ito. Maglaan tayo ng ilang minuto araw-araw upang pag-isipan ang Kanyang mga mensahe. Ang ikatlong hakbang ay ang pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lamang isang awit o isang seremonya. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Sa pagsasagawa ng pagsamba, tayo ay nagiging bukas sa pagdama ng Kanyang presensya. Kaya't kahit sa simpleng pag-awit sa ating mga tahanan o sa pakikilahok sa mga gawain ng simbahan, ating ipahayag ang ating pagsamba at pasasalamat. At ang ikaapat na hakbang ay ang pakikisama sa mga kapwa mananampalataya. Mahalaga ang pagkakaroon ng komunidad na nagtataguyod sa atin sa ating espiritual na paglalakbay. Sa mga pagkakataong tayo ay nagkakasama, ang ating pananampalataya ay lumalago at tayo ay nagiging mas matatag. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nagbibigay ng suporta at inspirasyon na nagiging daan upang mas madama ang presensya ng Diyos. Ngayon, habang tayo'y naglalakbay sa mga hakbang na ito, nais kong hikayatin kayong maging bukas at handang tumanggap sa mga biyayang hatid ng Diyos. Tandaan, ang Kanyang pag-ibig at presensya ay laging nandyan, naghihintay na tayo'y lumapit sa Kanya. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong mga karanasan sa mga hakbang na ito at kung paano ninyo naramdaman ang presensya ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating video na ito
At excited na akong ibahagi sa inyo ang mga detalye tungkol sa ating mga hakbang. Hanggang sa muli, naway patuloy tayong magalak at magpatuloy sa ating paglalakbay kasama ang presensya ng ating Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay isang mahalagang hakbang sa ating spiritual na paglalakbay. Sa Hebreo 10:22, tinutukoy ang ating tungkulin na lumapit sa Kanya na may malinis na puso at tapat na pananampalataya. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na isip at puso sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mundo na puno ng mga abala at alalahanin, madalas tayong naliligaw ng landas at nakakalimutang ihanda ang ating sarili bago tayo lumapit sa Kanya. Ang paglapit na ito ay hindi lamang isang pisikal na hakbang, kundi isang espiritual na proseso na nangangailangan ng pagtanggap at pagsisisi. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, ipinapakita natin ang ating pagnanais na makasama siya at ito ay nagsisimula sa ating puso. Ang isang malinis na puso ay nagmumula sa pagkilala sa ating mga pagkukulang at pagnanais na baguhin ang ating mga landas. Sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya, nararamdaman natin ang Kanyang presensya na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Ang ating paglapit ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi ito rin ay isang paraan upang maipakita ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Kanya. Samantalang ang unang hakbang ay nakatuon sa ating pagkilos, ang ikalawang hakbang ay ang pagtahimik at pagninilay. Sa Salmo 46:10, sinasabi na dapat tayong tumigil at malaman na Siya ay Diyos. Sa ating abalang mundo, ang kakayahang tumahimik at magnilay ay napakahalaga. Sa pagtahimik, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na marinig ang tinig ng Diyos at maramdaman ang Kanyang presensya. Ang pagninilay ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip, kundi ito rin ay isang aktibidad na nag-uugnay sa atin sa Kanya. Sa pagtahimik, ipinapakita natin ang ating paggalang sa Kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Kapag tayo ay naglaan ng oras para sa pagninilay, hinahayaan natin ang ating mga isip na magpahinga sa mga alalahanin ng mundo at nagiging bukas tayo sa mga mensahe ng Diyos. Ang mga sagot sa ating mga tanong at ang kapayapaang ating hinahanap ay madalas na matatagpuan sa mga sandaling ang ating isip ay tahimik at ang ating puso ay nakatuon sa Kanya. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pagkaunawa sa Kanya at sa Kanyang plano para sa atin ay lumalawak at dito natin nararamdaman ang Kanyang tunay na presensya. Ang ikatlong hakbang ay ang panalangin at pagtitiwala na nakatuon sa Filipos 4:6-7. Ang panalangin ay isang makapangyarihang tool na nagbibigay daan sa atin upang makipag-usap sa Diyos. Dito, sinasabi na dapat tayong manalangin sa lahat ng bagay at magpasalamat. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga kahilingan. Ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya na may tiwala na Siya ay nakikinig at umaaksyon ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagtitiwala sa Kanyang plano ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating dinaranas, ang pagtitiwala sa Kanyang kabutihan ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang kapayapaang nagmumula sa Kanya ay hindi katulad ng kapayapaang nakikita ng mundo. Ito ay isang kapayapaang nagbibigay sa atin ng katiyakan sa gitna ng bagyo. Sa bawat panalangin na ating itinataas, tayo ay lumalapit sa Kanya na may pag-asa at pananampalataya na ang Kanyang mga plano ay mas mataas kaysa sa atin. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay nagtuturo sa atin ng mga konkretong paraan upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang paglapit sa Kanya na may malinis na puso, ang pagtahimik at pagninilay,
at ang panalangin at pagtitiwala ay mga mahalagang bahagi ng ating spiritual na paglalakbay. Sa pagtahak natin sa landas na ito, natututo tayong maging mas malapit sa Kanya at mas bukas sa Kanyang mga plano. Sa bawat hakbang, tayo ay pinapalakas at pinapanday ang ating relasyon sa Diyos na nagiging dahilan upang maramdaman natin ang Kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, madalas tayong naguguluhan kung paano natin tunay na mararamdaman ang presensya ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Sa mga pagkakataong ito, mahalagang magkaroon tayo ng mga hakbang na maaari nating sundan upang lumapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang pagmamahal at gabay. Narito ang 4 na mabilis na hakbang upang maramdaman ang presensya ng Diyos batay sa mga talata mula sa Biblia. Unang hakbang, paglapit sa Diyos, Hebreo 10:22. Ang talatang ito ay nagsasaad ng kahalagahan ng paglapit sa Diyos na may malinis na puso at tapat na pananampalataya. Ang unang hakbang upang maramdaman ang presensya ng Diyos ay ang ating intensyon na lumapit sa Kanya. Sa maraming pagkakataon, naiisip natin na ang Diyos ay malayo sa atin, ngunit sa totoo, Siya ay laging handang tumanggap sa atin. Ang paglapit na ito ay hindi lamang pisikal na paglapit, kundi higit sa lahat ito ay isang panloob na paglalakbay ng ating puso. Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at paghahanda ng ating isipan at damdamin. Ang pagkakaroon ng isang malinis na puso ay nag-aalis ng mga hadlang na pumipigil sa atin na tumanggap ng Kanyang pagmamahal at presensya. Sa paglapit natin sa Kanya, ating isinasalubong ang Kanyang liwanag at kapayapaan sa ating buhay. Ikalawang hakbang, pagtahimik at pagninilay, Salmo 46:10. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtahimik at pagninilay. Sinasabi sa Salmo 46:10, "Tumigil kayo at malaman ninyong ako'y Diyos." Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, mahirap minsang makahanap ng katahimikan. Subalit, ang pagtahimik ay nagbibigay daan sa atin upang marinig ang tinig ng Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nagiging abala sa ating mga gawain, madalas nating nalilimutan ang halaga ng pagpapahinga at pagninilay. Sa pagtahimik, binibigyan natin ng puwang ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Maari tayong umupo sa isang tahimik na lugar, isara ang mga mata at ilagay ang ating isip sa Kanya. Dito, sa ating pagninilay, ating mararamdaman ang Kanyang presensya at pagmamahal na nagbibigay lakas at kapayapaan sa atin. Ikatlong hakbang, panalangin at pagtitiwala, Filipos 4:6-7. Ang ikatlong hakbang ay ang panalangin at pagtitiwala. Sa Filipos 4:6-7, tayo ay pinapayuhan na huwag mangamba sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon ay ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, kundi isang pagkakataon din na ipahayag ang ating mga takot, pagdududa at mga pangarap. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at layunin sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal at nagtatapat, nararamdaman natin ang Kanyang pagkilos sa ating puso at isip na nagdadala sa atin ng kapanatagan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ikaapat na hakbang, pagsasagawa ng mga gawa ng kabutihan. Ang huling hakbang na ito ay hindi nakalista sa mga talata, ngunit ito ay mahalaga. Ang pagsasagawa ng mga gawa ng kabutihan ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa.
Kapag tayo ay naglilingkod at nagbibigay ng tulong sa iba, tayo rin ay lumalapit sa Diyos. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan, nararamdaman natin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang pag-aalaga sa kapwa, ang pagtulong sa nangangailangan, at ang pagpapakalat ng pagmamahal ay ilan lamang sa mga paraan upang maranasan ang Diyos sa ating mga simpleng araw. Sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga taong ating natutulungan, tayo ay nakakakuha ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, paglapit sa Diyos, pagtahimik at pagninilay, panalangin at pagtitiwala at pagsasagawa ng mga gawa ng kabutihan, tayo ay magagabayan sa mas malalim na pag-unawa at karanasan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pagsisikap na lumapit sa Kanya, tiyak na makikita natin ang Kanyang pagmamahal na walang hanggan at ang Kanyang mga plano na puno ng pag-asa para sa atin. Ang pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa Diyos ay isang mahalagang aspeto ng malating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa mga panahong puno ng hamon at pagsubok, ang pagdama sa presensya ng Diyos ay nagiging sandalan at liwanag sa ating landas. Narito ang 4 na mabilis na hakbang na maaari nating sundan upang maramdaman ang Kanyang presensya batay sa mga talatang ibinigay. Rish 1. Paglapit sa Diyos. Hebreo 10:22. Ang unang hakbang ay ang paglapit sa Diyos. Sinasabi sa Hebreo 10:22 na dapat tayong lumapit sa Kanya na may malinis na puso at tapat na pananampalataya. Ang hakbang na ito ay hindi lamang pisikal na paglapit, kundi isang espiritual na hakbang na nagmumula sa ating pagnanais na makilala ang Diyos. Ang pagkakaroon ng malinis na puso ay nangangahulugang pag-aalis ng mga hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Kadalasan, ang mga pagkakasala, takot at pagdududa ang nagiging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating paglapit sa Kanya, tayo ay hinihimok na linisin ang ating puso at isipan upang maging bukas tayo sa Kanyang mga mensahe at presensya. Ang pagkilala sa ating mga kahinaan at paghingi ng tawad ay nagbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa Kanya. 2. Pagtahimik at pagninilay. Salmo 46:10. Ang susunod na hakbang ay ang pagtahimik at pagninilay. Sa Salmo 46:10, tayo ay inuutusan na tumigil at malaman na Siya ay Diyos. Sa mundong puno ng ingay at pagkabalisa, ang pagtahimik ay nagiging isang mahalagang hakbang upang mahanap ang kapayapaan ng Diyos. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, nagiging mas madali ang pagninilay at dito nating naririnig ang Kanyang tinig. Ang pagninilay ay hindi lamang simpleng pag-iisip. Ito ay isang aktibong proseso ng pag-uusap sa Diyos, kung saan tayo ay nagiging sensitibo sa Kanyang mga mensahe. Sa pagtahimik, tayo ay nagiging handa na tanggapin ang Kanyang mga katuruan at gabay. Sa mga oras na tayo ay nag-iisa at tahimik, ang presensya ng Diyos ay higit na nararamdaman at ang ating pananampalataya ay lumalalim. Panalangin at pagtitiwala. Filipos 4:6-7. Ang ikatlong hakbang ay ang panalangin at pagtitiwala. Sa Filipos 4:6-7, hinihimok tayong manalangin sa lahat ng bagay at magpasalamat. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan sa ating relasyon sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang paraan ng paghingi, kundi isang pagkakataon na makipag-usap sa ating manlilikha. Sa bawat panalangin, maaari tayong magbigay pugay sa Kanya, ipahayag ang ating mga alalahanin at ipakita ang ating pasasalamat. Ang pagtitiwala sa Diyos na Kanyang mga plano ay isang paraan upang maramdaman ang Kanyang pagkilos sa ating buhay.
Sa ating mga panalangin, nagiging mas malinaw ang kanyang mga layunin para sa atin at ang kanyang kapayapaan ay bumabalot sa ating mga puso. Ang mga ito ay nagdudulot ng kapanatagan na kung saan kahit sa gitna ng mga pagsubok, natututo tayong magtiwala sa kanyang kabutihan at karunungan. The Paysandreberpot, pagsasagawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Ang huling hakbang ay ang pagsasagawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Ang pagkilos ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Sa ating paglapit sa Diyos, pagtahimik at panalangin, dapat din tayong kumilos ayon sa kanyang mga salita. Ang pagsunod sa kanyang mga utos at pagtulong sa kapwa ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon upang maramdaman ang kanyang presensya. Sa bawat hakbang na ating ginagawa sa pananampalataya, nagiging mas buhay ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga gawaing ito ay nagsisilbing patunay na tayo ay naniniwala sa kanyang mga pangako at plano sa ating buhay. Sa kabuuan, ang apat na hakbang na ito, paglapit sa Diyos, pagtahimik at pagninilay, panalangin at pagtitiwala, at pagsasagawa ng mga hakbang ng pananampalataya, ay nagbibigay ng konkretong paraan upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay lumalapit sa Kanya na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa susunod na bahagi, tayo ay magbibigay ng panahon para sa isang panalangin kung saan maaari tayong humiling at magpasalamat sa kanyang walang katulad na pagpapala. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nais naming maramdaman ang iyong presensya sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming buksan ang aming mga puso at isipan upang mas lalo naming maunawaan ang iyong mga plano at layunin para sa amin. Sa aming paglalakbay, kami ay humihiling ng iyong gabay at liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway ang iyong salita ang maging ilaw na maghahatid sa amin pabalik sa tamang daan. Sa mga oras ng takot at pangamba, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako upang kami ay makahanap ng lakas sa mga pagsubok na aming kinakaharap. O Diyos, sa bawat hakbang na aming sinisimulan, itinataguyod namin ang aming mga puso upang mapuno ng pag-ibig at malasakit sa kapwa. Naway sa aming mga ginagawa, maging inspirasyon kami sa iba at magbigay liwanag sa madilim na bahagi ng mundo. Sa bawat pagkilos namin, naway ang iyong presensya ang maghari upang ang bawat salita at gawa namin ay magdulot ng kabutihan at pag-asa. Kami ay nananalangin para sa mga taong nawawala, sa mga naguguluhan at sa mga nag-iisa. Ipinagpapakumbaba namin ang aming mga sarili sa iyong harapan, naway madama nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa kanilang mga puso. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot na humarap sa hinaharap, bigyan mo kami ng tapang at tiwala na ang bawat hakbang na aming tatahakin ay kasama ka. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nagdaranas ng sakit at paghihirap, ipakita mo sa amin ang iyong mga kamay na nag-aalay ng kaginhawaan. Sa mga pagluha na bumabagsak sa aming mga pisngi, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nag-uugnay sa amin sa iyong presensya. Tulungan mo kaming maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat sa bawat pagsubok kami ay lumalapit sa iyong mga pangako ng pag-asa at kaligtasan. Sa aming mga pamilya, ipinapanalangin namin ang pagkakaisa at pagmamahalan. Naway maging matibay ang aming ugnayan at sa bawat pagkakataon ay makahanap kami ng oras upang magkasama, upang magdasal at magpasalamat sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at kaalaman upang maipasa ang iyong mga aral sa susunod na henerasyon. Sa aming mga komunidad, naway maging ilaw kami sa isa't isa. Sa gitna ng mga hamon, tulungan mo kaming magbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan.
Naway ang bawat hakbang na aming gawin ay maging daan upang ang iyong pag-ibig ay kumalat sa bawat sulok ng aming bayan. Sa mga pagkakataong kami ay nagiging mapaghusga, ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagpapatawad at pagkakaunawaan. O Diyos, sa aming mga paglalakbay, patuloy mo kaming ihandog ng mga pagkakataon upang makapaglingkod sa iba. Bigyan mo kami ng mga bukas na puso at kamay na handang tumulong sa kapwa. Naway magpatuloy ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at sa bawat hakbang. Naway madama namin ang iyong mga hakbang na kasama namin sa ating paglalakbay. Sa bawat umaga na kami ay bumangon, naway maging inspirasyon ang iyong mga salita upang kami ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Sa mga gabing puno ng pagod, ipaalala mo sa amin ang halaga ng pahinga at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Patuloy mo kaming pagyamanin sa aming mga puso na maging handa sa bawat hamon at pagsubok na darating. Sa lahat ng ito, kami ay humihingi ng iyong tulong at pag-akay, sapagkat alam naming sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at ligaya. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay umaasa na ang iyong presensya ay laging sumasa atin, nagbibigay inspirasyon at lakas sa aming mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng patuloy na paggabay at pag-ibig. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong kabutihan at pagmamahal. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay nag-aalay ng aming mga puso at isipan sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nahuhulog at bumabagsak, naway ang iyong mga kamay ang mag-angat sa amin na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa oras ng pangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at tila wala ng daan, naway ang iyong karunungan ang maging gabay namin upang makahanap ng tamang desisyon at hakbang. Panginoon, sa aming mga puso ay may mga pangarap na nais naming makamit. Naway, ang mga pangarap na ito ay maging ayon sa iyong kalooban at layunin. Tulungan mo kaming maging matiyaga at masigasig sa aming mga pagsusumikap. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway makita namin ang iyong mga palatandaan na nagtuturo sa amin kung saan kami dapat pumunta. Ipinagdarasal namin ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa amin, naway patuloy silang maging ilaw sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, kami ay humihingi ng iyong tulong. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming paligid, ang aming pamilya, mga kaibigan at mga kasama sa komunidad. Naway maging tagapaghatid kami ng pag-asa at liwanag sa isa't isa. Sa mga oras ng pagsubok, bigyan mo kami ng kakayahang makinig at umunawa upang ang aming mga ugnayan ay maging mas matatag at puno ng pagmamahalan. O Diyos, kami ay nagtataas ng aming mga tinig para sa mga tao na nasa hirap at suliranin. Naway ang aming mga panalangin ay makarating sa kanila bilang isang sinag ng pag-asa. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa at naguguluhan sa kanilang mga sitwasyon, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ituro mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming gawin upang makatulong sa kanila. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa aming mga komunidad, naway maging mga tagapagtaguyod kami ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Sa panahon ng hidwaan at alitan, ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagkakaunawaan at pagpapatawad. Naway sa aming mga pagkilos, maipahayag namin ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming manatiling matatag at huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng aming komunidad, naway ang iyong presensya ang maghari. Panginoon, sa aming mga pamilya, naway ipatuloy na lumago ang aming pagmamahalan
at ugnayan. Sa bawat pagtitipon, bigyan mo kami ng mga pagkakataon upang magpasalamat at magdasal ng sama-sama. Ipinapanalangin namin ang mga bata, naway sila ay lumaki na may takot sa iyo at may pusong handang tumulong sa kapwa. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan na maipasa ang iyong mga mensahe at aral sa susunod na henerasyon upang ang iyong mga salita ay maging gabay sa kanilang landas. Sa mga oras na kami ay nagiging mapaghusga, ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit at pagtanggap sa mga tao, saan man sila nagmula o anuman ang kanilang pinagdadaanan. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa mga pangangailangan ng iba at sa bawat pagkakataon, kami ay maging handa na magbigay ng tulong at suporta. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang aming mga takot at alalahanin. O Diyos, sa aming mga paglalakbay, patuloy mo kaming ihandog ng mga pagkakataon upang makapaglingkod. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at pagkalinga sa bawat tao na aming nakakasalubong. Sa bawat araw na kami ay bumangon, naway ang aming mga puso ay mapuno ng pasasalamat sa mga biyayang natamo. Sa mga gabing puno ng pagod, ipaalala mo sa amin ang halaga ng pahinga at ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Sa lahat ng ito, kami ay patuloy na humihingi ng iyong tulong at pag-akay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay umaasa na ang iyong presensya ay laging sumasa atin. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong kabutihan at pagmamahal. At sa bawat pagkakataon, kami ay maging tagapaghatid ng pag-asa sa aming paligid. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong hikayatin kayong magmuni-muni sa mga aral na ating napag-usapan tungkol sa atro na hakbang upang maramdaman ang presensya ng Diyos. Sa bawat hakbang, naway naisip ninyo ang mga pagkakataon sa inyong buhay kung saan naramdaman ninyo ang kanyang pagkilos at pagmamahal. Sa mga pagsubok at pagsubok na ating kinahaharap, palaging nandyan ang Diyos, handang makinig at umalalay. Habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa ating pananampalataya, mahalagang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos. Minsan, sa kabila ng ating mga abala, maaaring makalimutan natin ang kanyang kahalagahan sa ating mga buhay. Ngunit sa mga simpleng hakbang na ito, matutunan nating muling bumalik sa Kanya, sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Ang Kanyang presensya ay hindi limitado sa mga espesyal na okasyon. Ito ay kasama natin sa bawat sandali. Ang ating pananampalataya ay isang patuloy na proseso ng pagtuklas at bawat hakbang ay isang pagkakataon upang mas lalong makilala ang ating tagapagligtas. Nais kong hikayatin kayong ipagpatuloy ang mga hakbang na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Isama ninyo ang mga ito sa inyong mga gawain, sa inyong mga ugnayan at sa inyong mga desisyon. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa Diyos ay hindi lamang para sa sarili nating kapakinabangan, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, at kahit saan paman, ang ating pagpapakita ng pagmamahal at liwanag ng Diyos ay nagiging inspirasyon sa iba. Habang naglalakad tayo sa landas ng pananampalataya, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin. Nasa Kanya ang lakas at ang gabay na kailangan natin upang malampasan ang anumang hamon. Magtiwala tayo sa Kanyang plano at sa Kanyang mga pangako. Ang bawat hakbang na ating ginagawa tungo sa Kanyang presensya ay nagiging daan upang tayo ay maging mas matatag at mas handa sa mga darating na pagsubok. Sa ating pagwawakas, hinahamon ko kayong gawing bahagi ng inyong buhay ang mga hakbang na ito.
maglaan ng panahon upang manalangin, magbasa ng banal na kasulatan at makinig sa kanyang tinig. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutunghayan natin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang mga plano para sa atin. Huwag tayong matakot na magtanong, magpahayag ng ating mga takot at pagdududa sapagkat sa kanya mayroon tayong ganap na kalayaan at katiyakan. Huwag nating kalimutan na ang presensya ng Diyos ay hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman din sa ating mga puso. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, naway makita natin ang kanyang mga palatandaan at maramdaman ang kanyang pagmamahal. Ang ating buhay ay isang patuloy na pagsamba at ang ating mga hakbang ay maaring maging simbolo ng ating debosyon at pagmamahal sa Kanya. Pagkatapos ng ating devosyonal na ito, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay magpatuloy sa paglalakbay na ito. Naway magdala tayo ng liwanag sa ating paligid at maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-ikot ng ating buhay, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy na lumapit sa Kanya. Naway ang ating mga puso ay punuin ng Kanyang presensya at ang ating mga buhay ay maging patunay ng Kanyang kabutihan. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa ating devotional na ito. Naway patuloy tayong magkasama sa ating pananampalataya at sa ating paglalakbay patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga hakbang.